Guys, gagawa ako ng ube halaya pero kung wala akong ube, ang gagamitin ko itong kamote tsaka patatas. Tingnan natin kung masarap ang kalalabasan niya. Kasi dati, yung ate ko nung araw, sinama niya ako dun sa friend niya. Ewan ko kung saan yun. Tapos, pinakain kami ng ube. Favorite ko yung ube halaya. Although hindi siya kulay violet, pero kasing lasa siya ng ube, masarap siya, kaya na parang nakikrave ako sa halaya, kaya ayan, gagawa ako. Check nyo lang yan guys, kung syempre pag malambot na, pwede na siya, hindi pa. Pero yung kamote malambot na, yung patatas hindi pa. Konti na lang. Mga 5 minutes pa. Pero yung kamote, okay. Yung kamote. Kasi malambot na siya. Papalatan. Ito na guys, pinalitan ko na lahat siya, patatas tsaka kamote. So, ang gagawin ko, magmi-mix na ako meron akong natira last time na nagawa ako ng biko. Ilalagay ko na rin siya, yung condensed milk. Condensed milk, lalagay ko siya. Pero bago yan, lalagay ko muna yung coconut milk. So, bali ito yung coconut milk. Kalahati lang yung ilalagay ko. Ayan. Baka gamitin ko yung kalahati bukas. Gagawa ako ng sumang lihiya. Abangan nyo rin yun. Tapos, i-hand blend ko lang siya. Hand blender. Ayan. Ito muna guys. I-on ko muna. Ayan. Lalagyan ko siya ng isang latang yung maliit na lata na evaporated milk, isang lata lang. Ayan, para mas malinamnam siya. Hintayin nyo lang natin siyang i-blend. Ayan, feeling ko na blender ko ng mabuti. Ayan, wala na siyang mga lumps dyan. Meron man, siguro pag kunat nun mas masarap yun. So, ilalagyan ko na siya ng condensed milk na yung ube condensed milk. Nabili ko to sa Pilipinas. Ayan guys, haluin lang natin siya. Para tapos lalagyan ko siya ng food coloring. Yung ube ano ba yan? Tawag dyan. Sa ano ba yung isa? Ito. Nabili ko din to sa Pilipinas. Ube flavor. Depende sa inyo kung ano. Kasi ako, mas gusto ko makulay Parang masarap kainin talaga pag makulay. Ayan guys, oh. Actually, tinikpan ko. Kulang pa lang siya sa tamis ng konti. Pero, parang okay na siya. Lasang ube. Sa totoo lang. Kaya, ayan, isasalang na natin siya. Sarap, oh. Ngayon pa lang, parang ang sarap ng kainin. Isalang na natin siya sa medium heat lang. Ito na guys, sinalang ko na siya. Medium heat lang. Basta parating
Pagka ano medyo continuous, ano lang siya, halo para hindi siya dumidikit sa ilalim. Tapos pantay ang luto niya. Pagka medyo kumukunat-kunat na siya, ayan, mas lalo niyong hinaan yung apoy. Niligyan ko pa siya ng mga 1/4 na ano, kulang sa 1/4 na condensed milk. Kasi parang feeling ko, pag naglagay pa ako ng ibang ingredient, tatabang na siya. Titingnan natin, baka naman sumobrang tamis. Okay lang yan. Kintab-kintab na ang gagawin ko, lalagyan ko na siya ng konting butter, pampalinamnam. Ay, margarine pala. Lalagyan ko na siya ng margarine. Ito na nga ang aking gamit. Ang sarap niya. Star Margarine Classic. Konti lang. Kasi wala na, paubos na guys. So, kailangan magdala na ako next time pag uwi ko. Pwede din naman butter ang ilalagay kasi depende naman sa kung ano yung available. So far naman meron pa naman akong Star Margarine, kaya ito na lang yung gagamitin ko. Mas malinamnam. Unsalted dapat na margarine, na butter kung gagamit kayo. Guys, sa totoo lang, tinikman ko na siya. Hindi mo siya mafe-feel na siya ay kamote at saka patatas. Akala mo siya ano, yung bang original na halayaan ba yun, yung gabi na violet? Ano ba yun? Actually, pwede rin gumamit ng gabi, kaya lang mas gusto ko yung kamote tsaka patatas. Pero ngayon sigurado marami nang mabibilihan sa mga supermarket ng gabi kasi magpapasko na, alam nila mga Pilipino dito nagluluto niyan. Shout out naman kay Ami dyan. Siya ang nagturo sa akin paano magluto ng ano, paano magawa ng ube halaya. Sa totoo lang, way back 19, ano bang year yun? Diyos ko po, 1988 yata, o 1989. Ganyan. Nagluto kami kasi sabi ko, favorite ko yan. Sabi niya, sige, turuan kita magluto. Actual niya akong tinuruan. Grabe, ang sarap. Pero original na halaya ube yung ginamit namin. Pero ngayon, first time ko, gumagawa na ako dati ng mga ube yan. Kasi, pagka magki-Christmas, ito yung pinang-give-away ko sa mga very close friend ko. Yung gusto ko, yung pinaghihirapan ko, yung binibigay ko sa kanila. Kaya lang, yung iba, hindi nila na-appreciate. Parating ang iniisip nila, ay, ano ba yan? Ito lang ang regalo sa akin. Hindi nila alam, pinaghirapan kong gawin yun. Minsan gumagawa ako ng embutido, leche flan, mga ganyan. Tapos yung nung araw na nagbo-bowling ako, gumagawa din ako ng mga mga kalamay. Dinadala ko dun. Pero hindi, yung iba appreciated, pero yung iba iniisip nila ang cheap naman nung bigay ko, pero hindi nila naisip na
ano yun, pinaghirapan kong gawin yun para matikman nila yung ano, yung pagkain. Tsaga-tsaga lang. Yan guys, pag medyo parang lumalabas na yung mantika ng coconut milk, lalagyan ko na siya ng cheese. Ang ginagamit kong cheese guys, ang sarap. Ang sarap kaya nito, Magnolia Cheesy. Galing din Pilipinas yan. Easy to slice. Ayan, ginrate ko na siya. So, bale, lalagay ko na. Lalagyan ko siya. Depende sa inyo kung ano gusto nyo, mas cheesy pa. Ako kasi gusto ko talaga ng mas cheesy para bumabalanse yung alat at tamis. Ayan. Tapos pakunatin nyo na lang. Pakunatin natin. Ayan o, tingnan mo. Makikita nyo talaga umaano na siya. Ayan, malapit na siya guys. Hindi na siya dumidikit sa spatula. Pero nasa sa inyo kung gusto niyo pang pakunatin. Ayan o, hindi na siya dumidikit. Konti na, ay tutay. Konti na lang. Ayan, tingnan niya. Kanina dikit na dikit, pero ngayon hindi na siya. So, actually pwede ko na itong hanguin, pero medyo kukunatan ko pa ng konti. Kaya titikman muna natin. Ang unang subo ay para sa inyo. Eto guys, ang sarap. Yummy. Init. Yummy. Ang sarap, 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 sarap. Kain tayo. Ito na yung aking halaya. Halayang kamote at patatas.